Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Gusto mo ba talaga tigilan ka na ng obsessed na lawyer student na yon? Pormahan mo yung best friend. Alam mo naman kung ano ang pinagsamahan ng magkakaibigan. At alam mo ang ibig sabihin ng best friend. Nahihirapan na napalunok naman si Victor habang hawak ang baso ng alak. Malamig dahil sa yelo na nasa loob at halos mamasa ang mga daliri niya. Ngunit ang init na hatid nito sa lalamunan ay hindi alintana sa lamig na hawak niya. Gayon din ang pagguhit ng pait tuwing nilalagok ang inumin. Nagpakawala ng halakhak naman sa Silveres na may makahulugang ngisi sa kanya. Ligawan mo yung best friend niya. Kapag naging kayo, titigil yan. Maghiwalay man kayo, hindi na yan papatol sa'yo kahit gustuhin mo. Unless, she's a slut. Mas paiiralin ang katawan at emosyon kaysa sa delikadesa. Kumunot ang noo naman ni Victor sa salitang ginamit ni Silveres. Hindi niya iyon nagustuhan. Kung hindi niya kaibigan ito ay baka kinuwelyuhan na niya ang lalaki. Ngunit dahil tinutulungan siya ay napatikom ang bibig niya. Kung ayaw mo talaga sa kanya, ibigay mo siya sa akin. Akong bahala sa kanya. What is her name again? Mukhang bata pa, pero sa tingin ko, marami na siyang experience. Nakita mo na ba ang katawan niya? Napakahat niya. Hindi ko mapigilang isipin, lalo na ang kanyang dibdib. Tila ba, kasyang-kasya lang sa kamay ko. Ani pa ng isa pa niyang kaibigan. Kung ako sa'yo, gamitin mo na lang, tas iwan mo kapag nagsawa ka na. Maganda at mukhang hindi ka naman lugi sa kanya. Muling suhestyon naman sa kanya ni Silveres. Dumiin naman ang hawak ni Victor sa baso at nilagok iyon. Diretso at walang pag-alinlangan. Bago siya nagpakawala ng marahas na buntong hininga. Tumayo siya. Napuno ng galit ang dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya galit. Siguro dahil sa mga sinabi ng kaibigan niya na sa tingin niya ay walang katotohanan. Pero dahil kalaban ang tingin niya sa dalaga, ay isang katangahan kung ipagtatanggol niya ito sa harapan nila. Gusto niyang mawala ito sa buhay niya. Tapos ipagtatanggol niya at magagalit siya sa mga salitang binitawan ng mga kaibigan. Magmumukha siyang katawa-tawa. Oh, saan ka pupunta? Bakit parang tila galit ka? Kung ano-ano kasing sinasabi niyo. Walang magmamay-ari sa kanya. Ayaw naman niya sa dalaga. Iniibigay na niya sa iba. Ayaw niya pero ayaw niya rin mapunta sa iba. Nagpakawala ito ng halakhak. Tsaka umiling. Dahil sa huling sinabi ng kaibigan, ay mas lalong nairita naman si Victor. Napamura na lamang siya sa isip niya. Galit na galit si Victor kay Atasha sa mga ginawa nito sa panggugulo sa buhay niya. Kung kaya sa galit ay pinatulan na niya ang dalaga. Something happened between them. Naulit at naulit. Hanggang sa nagpakita ito sa kanya at sinasabing buntis siya. Ngayon ay ginigipit siya ng mga Florendo. Si Victor, napakasalan ang anak nito. May reputasyon at pangalan silang inaalagaan. Parehong respetado at prominente ang mga pamilya nila. He is a man who knows his responsibility. Mas pahahalagahan niya ang responsibilidad kaysa sa sariling nararamdaman. Walang kaso iyon sa kanya, lalo na at wala naman siyang karelasyon. Not until Victor Del Mondo found out that Atasha Florendo
ay nagsinungaling sa kanya pagkatapos nilang ikinasal. She was not pregnant. Isang kasinungalingan ang lahat. Lalong nagsumiklab ang galit niya sa dalaga. Lalo na't pakiramdam ni Dr. Victor ay napikot siya dahil siya na ang kasalukuyang nasa posisyon bilang nagmamay-ari ng Grande Hotel. Bagay na ninais ng mga Florendo na angkinin. Sa gitna ng paghahabol, kailan ba dapat tumigil? Sa pag-aalay ng pag-ibig na buong buo. Kailan ba dapat matutunan na maging madamot at unahin ang sarili? Sa pagmamahal na walang kapantay at hinihinging kapalit. Sapat ba na makontento na lang na walang natatanggap? O isang kasakiman kung nais mo rin na masuklian ang nararamdaman? Atasha Florendo ay isang babaeng alam kung ano ang gusto niya. Pero patuloy pa rin siyang nabubulag sa isang pag-ibig na walang katugon. O mas pipiliin ang manatili at magtiis upang makamit ang taong ninanais. Kasal nga ba ang huling paraan upang maging masaya, siya ng lubusan, at makuha ang taong matagal mo nang pinapangarap at ayaw mong sukuan? O ito ay magiging isang hakbang upang mas lalo kang masaktan? Isang hakbang na magpakailanman ay mag-uukit ng sakit sa pagkatao mo. Maging ganoon ka pa ba katapang kung ipaglalaban mo ang taong mahal mo? Kung simula pa lang ay ayaw naman sa'yo? O lubos kang magpapakatanga sa ngalan ng pag-ibig? Saan ba tayo dapat dadalhin ang nararamdaman natin? Kailan ba natin pwedeng masabi na tama na? Kailan ba natin dapat unahin ang ating sarili? Victor Del Mondo, mula sa angka ng mayayaman, tinitingala at iginagalang, the Doctor and CEO of Multi-Billions Company. Ang nararamdaman niya kay Atasha ay hindi malinaw. Ngunit naging malinaw lamang ito nang tuluyang mawala sa kanya ang babae. Saan nga ba siya nagkamali? Ang iparamdam dito na mahalaga ito sa kanya at gagawin niya ang lahat para sa asawa o mas kailangan ang salitang mahal kita upang manatili ito sa tabi niya. Ngunit paano kung naging huli na ang lahat at isang malaking katotohanang wala ng bisa ang kanilang kasal? Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinanood niya si Victor habang iniaalok nito ang palad nito para kay Iliana. Bilang lamang ang mga bisita habang sumasayaw ang mga ito. Mga doktor, mga kaibigan, nina Diana at ilan pa. Kilala niya si Victor. Ayaw nito na naroroon siya dahil masisira lamang niya ang sa pagitan nito at ni Iliana. Pero hindi ko alam kung bakit ba ako nandito ngayon. Inimbitahan kasi siya ng mga kaibigan niya. Ang saya nila, no? Narinig niyang wika naman ni Carlota. Kinakausap nito si Diana. Pero sa akin tumatama ang sinasabi niya. Patuloy lang ako sa pag-inom ng alak para kahit papaano ay maibisan ang sakit na nararamdaman. Ano, Diana? Does Kuya Victor planning to propose, Ate Iliana? Kinikilig na tanong naman ni Carlota. Narinig ko kasi ang sabi ng mga doktor na parang plano na nilang magpakasal. Kung ang tamis kanyang nararamdaman ay pait naman ang sa akin. Conrad, ang atensyon ay napunta sa bagong dating. Sinulapan ko na lang si Conrad na gwapo sa suot nitong formal na damit. Galing pa yata sa trabaho at dumiretso lang rito.
Nakatutok naman ang mga mata niya kay Eliana habang nakahilid ang ulo nito sa balikat ni Victor. Nakasuot ito na napakagandang dress. Hapit sa baywang ang damit. Sobrang simple lang and effortless gorgeous. Habang ako ay naghanda pa at naglagay ng makeup. Hindi man ako komportable sa suot ko. Marahil halata sa akin na sobrang nagpapa-impress sa akin ngayon dahil sa ayos ko ngayong gabi. Kaya naman I felt embarrassed. Dahan-dahan silang gumalaw. Nagtapat naman kami ni Victor habang nanatili ang pagkahilig naman ni Eliana sa balikat niya. Nagpanagpo ang mga mata namin. Sa malambing na musika ay tila naalala ko ang lahat na nangyari sa amin noon. Ang dating masayahin na si Atasha ay nakangiti, ngunit tila patay naman sa loob nito. Ang pangungulit ko sa kanya, ang pagpapaubaya niya sa mga simpleng pag-aalaga niya sa akin noon, na malaking bagay sa akin ang mga yakap at halik. Lahat ng yun, wala na. Nawala na nung bumalik ako. Hindi dapat ako umalis. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin ako sa mga mata ni Victor. Nakatitig siya sa akin at nakita ko ang pagsulip niya sa labi ko. Nang sabihin ang mga salitang iyon, naputo lamang ang aming titigan sa pag-angat naman ng tingin ni Eliana sa kanya at pagdampi ng labi nito sa kanya. Iniiwas ko ang tingin ko at sumimsim ng alak at tumayo na sa lamesa. Bakit ka pa pumarito? Tanong naman sa akin sa likuran ni Conrad. Napalingon ako at nilagyan ng wine ang aking baso na paubos na rin ang laman. Is this your way of moving on? Natatawang wika naman ito. My way of moving on is hurting myself from the truth. Nilago ko ang alak at pinanood ang pagbabalik ni Victor at ni Eliana sa lamesa. Sumunod na nangyari ay ang pagdating ng bouquet of roses. Malaki at marami. Sigurado ka pa talagang nakapag-move on ka na? Tila hindi ko nakikita sa mga mata mo. Hindi ako umimik at nagpatuloy lamang sa panunood mula sa likod ni Eliana. Ay nakatayo si Victor. Nilapag nito sa lamesa ang box at umingay dahil doon. Is that a ring? Narinig kong sigaw ng isang hindi ko kilala. Napuno ng tuksuhan at ingay. Talaga? He's going to propose? Magpo-propose na si Doktor? Nagtawanan muli sila. Victor just smirked. Siya na mismo ang nagsuot ng bracelet na regalo niya para kay Eliana. Sweet! Panunuya naman ni Conrad sa tabi ko. Ganyan din ako. Mahilig magbigay ng alahas sa asawa ko. It's an effort. And when you make an effort, it means you are worthy, valuable. Sana sinama mo ang asawa mo. Pagbabago ko naman ang usapan. She's busy with her studies. Anyway, wala pa ba dito si Franco? Do you have any idea why? Makahulugan niyang tanong. Kumunot naman ang noo ko at umiling. Napanguso naman si Conrad at sumimsim ng alak bago ako sinagot. Nagkakalabuan na sila ni Diana. Nagulat naman ito sa sinabi ko. Tumalikod ito at kumuha ng alak sa counter. Naiwan akong mag-isa roon na nakatayo. Lasing at tinamaan na ng alak. Kinabukasan, imbes na mag-review ako para sa oral recitation, ay dumiretso kami ni Aubrey sa bahay ng mga Del Mundo para sana makita at makausap namin si Diana. Nagulat kami sa balitang hiwalay na sila ni Franco. Pero hindi kami pinahintulutan. Hindi pumayag ang mga magulang ni Victor na makita namin si Diana. Sa huli ay nasa bar kami, napadpad ni Aubrey.
Magkakabalikan din yan. Ganyan din naman kami ni Joros. On and off. Ayan pa na. Kasal sila. Wika naman ni Aubrey. I wonder why they broke up. Napanguso naman si Aubrey. Akala ko kung alam niya, ay pagkibit-balikat ang naging sagot sa akin. Alam kong tila lasing na ako, pero wala naman akong ibang rason para pumunta dito bukod sa pag-aalaga sa aking kaibigan. I knock again the door open a bit. Kunot noo at walang pag-itaas na damit ang naabutan ko matapos bumukas ang pintuan. Atasha, takang tanong naman ni Victor. Halatang kagagising lang nito at galing sa pagtulog. Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung anong oras na? Binuksan niya ang pintuan at lumapit siya sa akin. Inamoy niya ako at nalaman niyang lasing ako. Nandyan ba si Eliana? Nasa loob ba siya? I just want to ask about Diana. Nag-aalala ako sa kanya. Hindi ko siya nakikita at hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Seryosong nag-aalala ako at hindi pumarito para sa kanya. Umigting naman ang panganiya at nalakihan ang awang ng pintuan. Pasok ka. Tila pabulong na wika nito. Pumasok ako at umupo sa couch. Aalis din ako. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari kay Diana. Kung bakit siya nakipaghiwalay kay Franco. Kung bakit ayaw niyang makipagkita. Tinitigan ko naman si Victor at tila nakikita kong problemado siya. Kumuha siya ng tubig at inilapag iyon sa lamesa. Saan ka galing at bakit amoy alak ka? Sa ganito kagabi, umiinom ka? Paano kang napapunta rito? May naghatid ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong niya na may halong iritasyon. Alam mo ba kung anong oras na, Atasha? 2:00 na madaling araw. Kasama ko si Aubrey. Uminom kami ng ilang shots. Galing kami sa bahay niyo para makausap namin si Diana. But she is avoiding us. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko maiwasan na mapapatitig sa katawan niya na walang damit. Nakasuot lamang ito ng tanging shorts. Iwas pa rin ang titig sa akin at tila iritado. I'm sorry. Nakakaabala ba ako sa inyong dalawa ni Eliana? I'm just here to ask. Uuwi rin ako. Maski ako ay naiirita na rin sa hindi ko malamang rason. Baka dahil na rin sa alak. Wala dito si Eliana, Atasha. Wika nito. Umuwi ka na. Halos pabulong na wika nito. Ihahatid na kita. Kaya ko pa naman umuwi. Tumayo ako at doon lang pumirme ang titig ni Victor sa akin. Umupo ka. Inis niyang utos at tinuro ang upuan. Lumapit siya at umupo sa kabilang couch. Tanging nagawa ko ay sumunod sa kanya. Wala ni isa sa mga tanong ko ang sinagot mo. Naiintindihan mo ba ako, Atasha? Paano ka nakapagpunta rito? Nagmaneho ka bang mag-isa? Tinitigan ko lang siya. Kunot ang noo dahil sumasakit na ang ulo ko. Oo. Nag-drive ako mag-isa. Matapos masagot ay akmang hihiga na ako sa couch. Ngunit mabilis na hinawakan ni Victor ang kamay ko at hinila ako papatayo. Where is the key in your condo? Doon ka na matulog. Hindi ka aalis o magmamaneho pa uwi. Napaayos ako ng tayo at hinilot ang noo. Nasaan ang susi? Ibigay mo sa akin. Bakit ka ba ganyan? Wala akong susi. Hindi ko dala. Dahil wala akong planong pumunta sa condo today. Pero dahil nag-aalala kami kay Diana, pumunta ako rito para magtanong. Hawak niya pa rin ang pulsuhan ko kaya sinubukan ko iyong bawiin. Pero hindi siya pumayag. I'm sorry kung naistorbo kita. Uuwi na ako. Wika ko naman.
Mabilis naman na naiharang ni Victor ang katawan nito sa daraanan ko. Madilim ang kanyang mga titig at kunot ang noo na tila malaki ang problema nito. "You're not going home, Atasha. Lasing ka." Napahawak naman ako sa ulo ko. "What?" Tila nahihilong wika ko. Hinila niya ako patungo sa kwarto nito kaya namilog ang mga mata ko at panandaliang nawala ang lasing. Naaamoy ko ang amoy ng kanyang kwarto. Ang pamilyar na amoy nito. Tila ba bumalik sa akin ang lahat ng alaala sa kwartong ito. Naiwan ko ang susi ko. Paano ako makakapunta sa kondo ko? Reklamo ko at napanguso. Binuksan niya ang cabinet at naglabas ng damit. Tinapon niya iyon sa kama. Kaya bumaling ako sa khaki sweatshirt at black boxer. Humarap siya sa akin at nilagay sa hita ko ang towel. "Magpalit ka at matulog ka na." Pagkatapos sabihin nito ay umalis na ito. Natigilan naman ako at tila natulala sa mga sinabi niya. "Saan?" "In your condo." Sigaw ko pabalik. "Sa kwarto ko, Atasha. Magpalit ka na at pumunta ka dito sa kitchen at mag-uusap tayo." Iritable niyang sigaw pabalik. Nalilito na ako sa mga nangyayari. I was supposed to go home and review tonight. Pero bakit ba ako napunta rito sa condo unit ni Victor? Ano ba ang naiisip ko? Inamoy ko ang damit na ibinigay niya. Lumabas ako at pumunta sa kusina. Naabutan ko si Victor na naka-cross ang braso nito habang nakahilig sa counter at tulala. "Hey!" Tawag ko naman rito. Bumaling siya sa akin at pinasadahan ng titig ang katawan ko. Ang suot ko. Inayos ko ang malaking damit niya na suot ko. "Sorry nga pala sa abala. Dito na lamang ako sa couch matutulog. I will sleep in the couch." Wika naman ni Victor. Kapag ganitong sitwasyon, hindi ka na dapat nagmamaneho pa. Dapat tinawagan mo ang driver mo o kaya yung kapatid mo para sunduin ka. Wala dito ang kapatid ko, nasa Canada. Ang driver naman, isusumbong lang ako nun kay Daddy. Masungit lang siyang umiwas ng tingin at inusod ang tsaa papalapit sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. "Ouch!" Wika ko naman nang mapaso ang dila ko. Napamura naman at mabilis na kinuha ni Victor iyon sa akin. Mabilis niya rin akong dinaluhan at hinawakan ang pang-ibabang labi ko. "Masakit ba?" Napapaos niyang bulong at umangat ang tingin niya sa akin. "Medyo." Kung pagkakamali ang hawakan siya, handa ako magkamali kahit ngayon lang. I just want to touch and hold him. Tuluyan ngang hindi ko napigilan ang sarili ko at dumapo na ang aking palad sa kanyang panga para haplusin iyon. "I miss you so much." Mariin na bulong ko sa kanya. Umangat ako sa kinaupuan na kaunti para lamang maabot ang kanyang labi. Nang magpanagpo ang mga labi namin, ay ipinikit ko ang mga mata upang namnamin ang pagtatagpo ng mga labi namin. Hanggang sa umangat iyon sa likod ko at hinihila ako papalapit sa kanya para mas lumalim ang halik. Malalim, mapang-angkin at puno ng emosyon. Kung ako agresibo sa paghalik ay ngayon ay siya naman. Hanggang sa bumaba ang halik niya sa aking leeg at ang kamay niya naman ay umangat papunta sa dibdib ko. "I miss you too." Mariing bulong naman ito. Kahit nalilito at lasing, ay malinaw kong naririnig iyon. Kung kaya pinasok naman ni Victor ang palad niya sa loob ng damit ko at agad dumapo iyon sa aking dibdib. Tila ba angkop lamang ang mga palad niya para sa dibdib ko. Napaliyad ako at man napansin iyon,
Kaya naman bumalik ang halik niya sa mga labi ko. Ramdam ko ang panggigigil sa kanyang mga halik at hawak. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Lumayo siya ng kunti sa akin at tinalikuran ako. Tila ba naghahabol ako ng hangin dahil sa marubdob na halikan naming dalawa na hanggang ngayon ay hindi ko pa maproseso. Napasa po ako sa noo ko at lumunok. Sagutin mo ang cellphone mo. Tinalikuran niya ako at umalis para pumasok sa silid niya.